Hi, these songs called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it all. Pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang nakilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tunay nga Panginoon, nakarapat dapat kang purihin, pasalamatan, dakilain, sa pag-alala namin sa mabuting balita for Holy Thursday. Ama, marami pong salamat sapagkat hindi ka nagsasawa na kami palalahanan kahit sa online man lamang, na makarinig ng iyong mabuting balita, pinakamahalagang biyaya na maaari naming makapitan sa bawat araw. Ama, na malapit ang iyong abang lingkod ng
may kababaang loob. Humihingi po ako ng paglinis sa aking mga karumihan. Sa nakalipas na oras, linisin mo po ang aking puso, Panginoon. Ang aking isip, ang aking espiritu, upang sa ganon, gamitin mo lamang akong daluyan ng iyong mensahe mula sa Thursday Gospel. Muli ang karunungan, kababaan ng loob, not my will but your will be done, my Lord. Nananalig ako na sa oras na ito, ang presensya na yung banal na espiritu ay naririto upang sa ganon, mangusap ka sa bawat isa. Sa pag-alala sa mahal na araw, ikaw ang pinakamahalaga. Ama, patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw ang mabigyan ng parangal, ikaw ang bigyan ng papuri. At nawa matagpuan na namin ang katotohanan mula sa iyong mga salita. Nawa maunawaan namin, matanggap namin na ikaw ang pinakamahalaga sa aming buhay. Lord, maraming pong salamat. Ang kagalingang espiritual ay ganapin mo sa mga oras na ito. Ano man ang mga kahinaan, kasalanan na ginagawa namin, humihingi kami sa iyo ng kagalingan na kami magbalik loob at huwag nang muling magkasala. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko na sa mga makakarinig ng Holy Thursday ay mapukaw mo ang aming spiritual, ang aming spirito na natutulog. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mo pa rin binibigay ang araw na ito. Ang buhay na iyong inialay, ang buhay na ibinigay mo sa aming mga makasalanan, maraming salamat. Bigyan mo ng liwanag ang aming isip, ang aming puso, ang aming buhay, ang aming spiritual na kaugnayan sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, pakinggan po natin ng buong puso ang mabuting balita ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad. Bisperas na ng Paskwa. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng dyablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Ngayon nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana. At sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalya na kabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po makuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan,
wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Jesus. Kahit sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, sila nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo. Sapagkat ako nga, kung ako'y Panginoon ninyo at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, dapat ninyo kayong maghugas ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Nangingilabot ako sa gospel. Actually, ang pagninirayan po natin ngayon ay ang Thursday Gospel. Mamaya po, after nito, ngayon po, Friday, Good Friday Gospel. Okay? So, welcome po sa Word of God, Daily Gospel at Facebook Live, na kung saan ang layunin po ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook. Nag-start po ito noong 2019 up to the present. Salamat sa Panginoon. At ako po si Sister Angelica from Bulacan at isa po akong Katoliko. So, ang ganda, alam mo, ang ganda-ganda ng Thursday Gospel. Alam niyo po sa kalendaryo, kung titignan niyo, di ba? Tanging ang araw ng Thursday tsaka Friday ang nakapula. At nakalagay doon na Maundy Thursday at tsaka Good Friday. Okay? So, pwede namang sabihin na Holy Thursday and Holy Friday. Pero Maundy Thursday, no? Sabi kasi ng Maundy is from the word, Maundy means mandatory o utos. No? Iniutos ni Kristo na tayo magmahalan sa isa't isa. Love one another. Kaya Maundy Thursday. Ipinakita ni Kristo na dapat tayong magmahalan no matter what. Tayong mga nilikha niya. Amen. At ipinakita na yon sa kanyang mga alagad. At mapapansin natin dito sa Maundy Thursday na gospel na talaga namang grabe yung pinakita ni Kristo na kababaang loob. Biro mo, tinatawag siyang guro, tinatawag siyang Mesiyas. Ang daming tawag sa kanya, no? A divine healer. Pero siya pa yung naghugas ng paa ng mga alagad. Hindi ba? Parang sino sa panahon natin ngayon na ang taas ng posisyon mo sa lipunan, pero ikaw yung naglilingkod ng buong puso sa iyong nasasakupan. Usually, di ba, kabaliktaran? Ang nangyayari sa mundo natin kapag ikaw ay may kapangyarihan, kapag nasa pwesto ka, yung power na meron na pinahiram sa'yo, inaabuso mo, inaalipin mo yung mga nasasakupan mo. Nangyayari yan, hindi lamang sa government, pati sa mga gawain sa Panginoon. Diba? Ibis na si Kristo, ang maitataas yung leader. Which is, hindi dapat. Dapat, alam nyo, kung tutuusin nga, dapat, hindi na natin sabihin na, cell group leader, preacher, no? Mga lang naman yan, mga title lang naman. Dapat tayo ay tawaging God's servant. Na nagpapakita na kahit ikaw yung namumuno sa isang gawain, servant ka ng iyong mga nasasakupan. Diba? Kamukha ni Kristo. Talaga namang, hindi ba, hinubad niya yung kanyang damit. Diba? Tapos ang ginawa niya, isa-isa niyang hinugasan ang paa ng mga alagad. Alam naman natin ang ating paa, ang daming magagawa ang ating paa. Itong mga paa na to, we can go sa kahit saang lugar. Itong paa na to, nagagamit natin sa maraming bagay. Diba ba? And most especially, yung paa na to, talagang, yun nga, you can go. Pwede mong tahakin yung tamang direksyon. Yung paa na yun, ha? When it comes to physical na paa, marami siyang magagawa.
Actually, alam nyo, sa ating mga bahagi sa katawan natin, minsan yung kamay, di ba? Minsan nagagamit natin yan sa mga ibang bagay. Sabi nga ng salita ng Panginoon na bawat bahagi ng katawan natin, aanuhin mo yung buong buo. No? Halimbawa, buo yung kamay mo, buo yung paa mo, buo yung paningin mo, pero ginagamit mo naman sa kasamaan. Mabuti pang punta tayo sa langit na walang kamay, walang paa, pero hindi natin ginagamit yun sa kasamaan. So, hindi naman literal yun. Ang ibig sabihin ng Panginoon is, nawa, ang bawat bahagi ng ating katawan ay magamit ni Kristo. Yung kamay natin sa pagtulong, yung mata natin hindi sa paghuhusga ng kapwa, yung kamay, yung ating bibig, pagkilala, pagpapakilala kay Kristo. Po ba? Kasi minsan, di ba, naranasan nyo ba yung, di ba, marami kayong dala, punong-puno yung kamay nyo, ngayon bubuksan nyo yung pinto, hindi mabuksan ng kamay nyo yung pinto kasi may mga dala. Di ba, minsan yung paa yung ginagamit natin. So, marami, na itutulong yan. Pero bukod pa doon, yung paa, mula sa ulo, syempre ulo, ito mula sa ulo natin, hanggang sa paa, ito yung panyapak, sumusuot tayo dito ng mga panyapak na ginagawa nating sapin, sapatos o tsinelas para hindi tayo, syempre, madumihan yung ating paa, hindi tayo matusok ng mga anong bagay na sa paglalakad natin. Pero si Kristo, bagamat alam natin na ginawa na niya yung kanyang magagawa sa pagsunod sa kalooban ng Ama, nangaral siya ng salita ng Diyos, nagpagaling siya, ang dami bumuhay siya ng mga patay, nagcast out siya ng mga demonyo. Amen. Pero hindi niya inilagay sa pedestal yung kanyang sarili na, hindi niya inabuso yung power niya. Napakabuti ng Diyos. Kahit yung sa panahon ng temptation, yung 3 beses na tinukso ang Panginoong Jesus sa ilang, di ba ano sabi ng demonyo sa kanya? Sige, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Kasi gutom na siya for 40 days and 40 nights, di ba? O kaya, tumalong ka dyan, sasaluin ka ng mga anghel. O ipinakita sa kanya ang mga kayamanan ng mundo, bibigay ko sa iyo lahat yan. Actually, sa kapangyarihang mayroon ang Panginoong Jesus, pwede naman niyang gawin yun para, kaya pag pinatulan niya yung dyablo, para siya nagmayabang. Hindi ba? Pero lagi yung tinutugon ni Kristo sa mga tuksong inihain ng dyablo. Lagi niya sinasabi, nasusulat, na hindi lang sa tinapay, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Diba? Ganun lagi niya sinasabi. So, anong pinapakita nun? Yung kanyang kababaang loob na, pwede naman akong magmayabang sa dyablo na to, pero naman ako maghiganti sa dyablo na to. Pero diba? Nasusulat. Kaya napakahalaga na tayo nakakarinig lagi ng daily gospel. Bilang mga Katoliko, alam naman natin, alas 6 usually ng umaga, merong misa. Misa para sa mga araw-araw na gospel. Kasi, araw-araw po tayo nagkakasala. Hindi ba tayo nagkakasala tuwing linggo lang? Ibig sabihin, simba lang tayo tuwing linggo? Kaya nga, tinatawag na tayong mga tao, hindi lang tayong katawang lupa. Meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa. So, baka nabubuhay lang tayo sa mundong nito sa katawang lupa. Yun ang masakit. Yun ang masakit kasi nabanggit din sa Bible na kung ganyan ang buhay natin, yung bang, alam mo yun, yung same routine, gigising, magtatrabaho, kakain, pupunta rito, pag natulog, same pa rin. Tayo daw po ang pinakawawang tao sa buong mundo. Kasi wala tayong panahon para sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng panibagong araw. Para, una sa lahat, para sa Kanya. Kaya nga dapat nga daw po ang lahat ng ginagawa natin ay may pag-ibig. Ginagawa ko tong trabaho na to sa opisina, naglalaba ako sa bahay, yung bang may pag-ibig na inaalay natin sa Panginoon. Para we have to do our best. So, ang Panginoong Jesus, perpektong Diyos, pero nagpakita. Maganda yung sinabi niya rito sa verse 15. Ang sabi niya, binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Kaso, sa panahon na ito, iba yung tinutularan natin. Sino yung mga tinutularan natin? Yung mga vlogger,
yung mga gumagawa ng mga content creators sa mga YouTube, sa mga TikTok, na hindi nag-glorify ang Diyos. Ginagaya natin sila sa pananalita, sa pagdamit, hindi ba, sa buhay, na kung tutuusin, taliwas sa pinakita magandang halimbawa ni Kristo. Iyan ang problema ngayon sa panahon na ito. Since nagkakaroon nga ng fast technology, naging fast na rin yung paggawa natin ng kasalanan. Ang paggawa ngayon ng kasalanan is just a matter of click. Isang click lang. Pwede ka na mag-post sa Facebook mo ng sama ng loob mo sa kapwa mo. Isang click lang. Pwede ka nang makapunta sa porn site. Di ba? Mas pinabilis ngayon ang paggawa ng kasalanan. Pero tayo, mabilis ba tayong mag-click para i-share natin yung mga naririnig natin sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook ng mga gospel, mga aral tungkol sa Diyos? O nahihiya tayo na makita yan sa timeline natin? Tandaan natin kapag kinakahiya natin si Kristo, kinakahiya din tayo ni Kristo sa harap ng Ama. Tsaka parang nakakahiya, di ba? Si Kristo, nabuhay siya rito for how many years? Wala siyang ginawa kundi ipalaganap ang mabuting balita. Mahirap pa. Mahirap pa yung panahon na yun. Kailangan pa niyang sumakay ng bangka, pumunta sa kabilang ibayo, umakyat ng bundok, lumakad sa matinding init ng araw. Hindi ba? Just to proclaim the word of God. Pero tayo, nakaupo lang, may hawak tayong cellphone. We can share. Di po ba? We can share the gospel. How many Facebook friends ba ang meron ka? 500? 1,000? 5,000? Wow! Isa man lang dyan. Makarinig at mapukaw ang spiritual na kaugnayan sa Diyos. Di ba, nagamit tayo ng Panginoon? Di ba, mamaya meron kayong Facebook friends na wala nang pag-asa, gusto na magpakamatay. Narinig ang gospel. Di ba? Kaso nakakalungkot na yung mga wala pang kwentang di ba, nagva-viral na mga, minsan kung ano-anong mga istorya na hindi naman nag-glorify si Lord. Yung pang pinagchichismisan. Dapat pagchichismisan natin ang salita ng Panginoon. Di po ba? Kasi yun ang isa sa mga halimbawa, magandang halimbawa, na ipinakita sa atin ni Kristo. Amen. Kaya nga, parang imagine mo na lang, no? Halimbawa, isa ka sa mga alagad. Tapos, si Kristo hugasan ng paa mo. Diba? Parang, Lord, sabi nga ni, diba, isa sa mga alagad, sabi ni Pedro, bakit po kailangan hugasan yung aming mga paa? Di po dapat ganun. Pero diba, ang sagot ni Kristo, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, wait, maunawaan mo rin pagkatapos. Ayun, alam niyo, minsan sa buhay natin, hindi natin maintindihan, hindi natin maunawaan yung mga problemang dumadating sa ating buhay. Pero sabi nga ng Panginoon, bahalang araw, maaalala mo bakit nangyari sa iyo yan. Yung ating mga practicality sa ating buhay, yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin, minsan ang hirap explain eh. But Lord, nagtatrabaho naman ako, mahirap pa rin ako. Bakit Lord, mahal na mahal ko naman siya, bakit hindi niya ako mahal? Kaya, bakit namatay yung nanay ko, yung tatay ko, meron pa namang mas masama diyang tao. Yung bang may mga question tayo sa mga isip natin na, bakit nangyayari to? Kasi, gusto ni Kristo na magkaroon tayo ng kababaang loob. Kamukha niya. Para pag dumadating sa ating mga basubok, hindi natin questionin si God. Why God? Why? Bakit? Hindi. Instead, maintindihan natin na may dahilan ang Diyos. May mga bagay sa buhay natin na hindi natin masasagot, na tanging ang Diyos lang ang makakasagot. The only thing na magagawa natin is tanggapin, mag-move on, at sundin kung anong kalooban ng Panginoon. Pagpapakumbaba, humility, napakahalaga niyan sa ating buhay. Sabi nga, huwag mo nang hayaan na sabihin sa'yo ng tao na, huy, ang bait mo, huy, matulungin ka. Kasi may mga tao na mabait, pero mayabang. May mga taong matulungin, pero nandadaya ng kapwa. May mga taong, di ba? Yung bang gumagawa ng kabutihan, pero at the same time, hindi mo pa rin makita yung humility. Unlike may Kristo na yung pagiging humble niya, ipinakita niya, kasi pag humble ka, o mababang kalooban mo, magbubunga na yun ng kabaitan eh. Bubunga na yan eh. Bubunga na yun ng mga fruit of the Holy Spirit eh. Amen.
Kaya ini-instill sa ating mga puso ng mabuting balita na, oo, si Kristo, hinugasan niya ang mga paa ng alagad. Bakit? Gustong ipakita ang kanyang kababaang loob. Wala naman tayong maipagmamayabang sa Diyos. Meron ba? Wala eh. Kung halimbawa ikaw ay na-bless sa kayamanan, na-bless ka sa katalinuhan, na-bless ka makapagtapos ng pag-aaral, hindi ba? Dapat ibalik natin yun sa Panginoon. Sabi kasi nga, the more na maraming ibinigay sa ating blessing, mas malaki ang ine-expect ni God na magbalik tayo sa Kanya, mag-report tayo sa Kanya. Lahat ng bagay hinihiram. Lahat ng bagay ay pansamantala lamang. Diba? Pero yung kababaan ng loob, napakahalaga nun. Hinugasan ni Kristo ang mga paa ng mga alagad. Tayo, magpahugas tayo sa Panginoon na ating mga kahinaan, na ating mga kasalanan. Kasi siya lang ang yung talagang magiging inspiration natin para tayo ay maging malinis. We cannot, hindi natin kayang linisin ang sarili natin mag-isa eh. Kasi likas tayo makasalanan. Kaya ngayong mahal na araw, yung mga galit, yung mga puot na sa ating kapwa, ipanalangin na lang natin yan sa Diyos. Di po ba? Sabi nga ng Panginoon, nagbibigay siya ng hope sa bawat isa na kahit gaano tayo makasalanan, kahit tayo gaano karuming tao dahil sa pagkakasala, andun yung hope. Andun yung pag-asa na tayo ay lilinisin ng Panginoon. Kaya di ba sa mga nakaraang gospel, ang sabi nga bakit si Judas ay nagpakamatay samantalang isa siya sa mga alagad ni Kristo? Hindi naman nakatutok ang kanyang kasalanan sa kanyang kamatayan ng pagpapakamatay Alam mo kung ano yung talagang kasalanan niya? Nawalan siya ng pag-asa. Na kahit nagawa niya yun, kahit yung napagkaluno niya si Kristo, pwede pa siya magbalik loob sa Diyos, si Kristo, para humingi ng tawad. Minsan ganun tayo, di ba? Kinakahon natin yung sarili natin, wala na akong pag-asa, hindi na ako gagaling sa sakit ko, hindi na kami magkakabalikan ng asawa ko, hindi na uunlad ang buhay ko, ganito na lang ako. Diba? Hindi si Kristo na lumalapit sa atin Kaya nga sinasabi ni Kristo, lumapit kayong mga napapagalat na hihirapan at, diba, bibigyan ko kayo ng kagaanan. Ang hirap tumalikod sa mga kasalanan kung hindi natin magiging inspirasyon ang isang Kristo na may mababang kalooban. Kasi kung tayo lang, likas tayong mayabang. Marami tayong kayabangan sa buhay. Kaya nga di ba minsan sa social media, pinagmamayabang natin yon. Pero yung pagiging humble, yun tayo dapat. Mahirap gawin, pero pwedeng gawin. Kung isusuko lang natin lahat sa Panginoon. Na lagi nating iniisip na, temporary lang ang buhay, hinihiram ko lang yung anak ko, yung bahay ko, yung buhay ko, wala akong pagmamayari, mahirap pa ako sa daga. Ibang, nire-recognize mo na lahat ng meron ka, biyayaya ng Diyos. Na siya dapat yung nag-glorify. Hindi yung marami ka nang pera, nang-aapi ka pa ng kapwa mo, marami ka nang pera, ginagamit mo pa para pumatay. Di ba? May mga ganun, na nagbabayad ng mga hard killer para patayin ng kapwa. Kasi ang opposite ng pride ay humility. Ang opposite ng humility ay pride. Kanino ba ang pride? Sa dyablo. Sa dyablo. Kaya nga siya nainggit, di ba? Kasi gusto niya maging Diyos. Sa dyablo, papapahugas bomba ng paayo ng mga alagad? Hindi. Samantalang si Kristo, ginawa niya yun sa kanyang mga alagad. At tayo din. Ano bang sa palagay natin ang maganda nating ugali? Wala yan. Huwag natin sasabihin na mabait ako, masunurin ako. Wag. Tanging ang Diyos lang ang makakapagsabi kung talagang mabait tayo, matulungin tayo, mababa ang kalooban natin. Tayo ay alipin ng Diyos. Actually, hindi na nga alipin, kaibigan na ni Kristo. Tinuturing na tayong kaibigan. Na dapat lamang nating ipakita na sa bawat pagkakataon na may mga taong gusto tayong gantihan, na iinggit sa atin, sabi nga, huwag tayo padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama, ang humbleness. At huwag natin kakalimutan na yung nagpapakababa, tinataas ni Kristo. Yung nagpapakataas, binababa. Diba? And of course,
Kung ano yung takalan na ginagamit natin sa ating kapwa, ganun din, eksakto, ang takalan na gagamitin sa atin ng Panginoon. Amen? Na sa ating buhay, araw-araw, kababaan ng loob, ang ipapakita natin sa ating kapwa. Kasi kung ano man yung ginawa natin sa maliit nating kapatid, ay ginawa natin yun sa Panginoon. Parang, Lord, sorry ha, kahiya. Napaka-anak ka ng Diyos, pero nakapaghugas ka ng mga paa ng isang mga kasalanang alagad mo. Tayo, ang dugo ni Kristo, nang siya ipako sa krus, sinugasan yung ating mga kasalanan. We don't deserve that. Kasi mga walang niya tayo, araw-araw nagkakasala tayo. Pero hinugasan, laging nandoon yung paghuhugas ng Panginoon. Kaya nga merong confession, isa sa mga sakramento. Pero syempre, huwag nating aabusuhin ang pagpapatawad na yan, kababaang loob ng Diyos. Kasi, once na namatay na tayo, which hindi naman natin alam kung kailan, is either maabutan pa natin yung second coming, or mamatay na tayo anytime, kailangan lagi tayong handa na pagharap natin sa paghuhukom, yung mababa ang kalooban. Naalala ko tuloy yung nagdadasal na Pariseo tsaka Publikano, no? Na yung Publikano, ay yung Pariseo, ang yabang niya magdasal. Sabi niya, ako, hindi ko ginagawa yung kasalanan ginagawa ng ganyang tao na yan. Ganito ako. Dahil pinagmamayabang niya, no? Oh. Nakakilala na yun sa salita ng Diyos, ha? Samantala ng Publikano, di man na siya makatingin sa langit. Dinadagukan niya yung kanyang dibdib. Sinasabi niya, patawarin mo po ko sa kasalanan ko, ganito, ganyan. So, napakahalaga ng humility. At ako personally, hangang-hanga ako sa mga taong may kaya sa buhay, may pinag-aralan, pero naku po, nakikita mo ang humility. Walang kayabangan. Diba? Yung tipong susubo na lang niya, bibigay pa niya sa kapwa niya. Yung mga ganong tao. May mga nag-i-exist na ganung tao. Meron namang taong very blessed na, mayaman na, lahat na. Pero gusto pa, more. Ano tawag nung gahaman? Diba? Yung bang meron na, ayaw pa magbigay sa iba. O kung magbibigay man sa iba, yung meron siyang pakikinabangan. May mga ganun eh. Yung mga klase-klase din ng pagbibigay, di po ba? So sana mapagnilayan po natin ngayong mahal na araw na sa buong taon, di lang tuwing mahal na araw, na tayo magkaroon ng kababaang loob. Sapagkat si Kristo mismo ipinakita ang magandang halimbawa. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Salamat Panginoon muli sa pagpapaalala mo sa amin. Itinatanong mo sa amin, mababa ba ang aming kalooban? Kami ba hindi nagmamataas sa aming kapwa? Mababa ba aming kalooban na kahit may mga taong nanglalait sa amin, excuse me, na mga taong nang api sa amin, mababa pa rin ang aming kalooban, Panginoon. Salamat Panginoon sa pagpapaalala mo sa amin na napakahalaga ng pagpakumbaba. Isa sa mga karakter na dapat namin tularan sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob para huwag kaming maging mayabang. Dahil wala naman talaga kaming pagmamayabang. Ang lahat ay hinihiram, ang lahat ay galing sa iyo. Turuan mo kami na mabatid ang katotohanan ng buhay na ikaw ang mahalaga, ikaw ang kayamanan. Ang lahat ng bagay dito, pamilya namin, sarili namin, mga material na bagay, hindi namin madadala kapag kami kinuha mo na. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumapit sa sakramento ng kumpisal, kababaang loob, na ihayag ang aming mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Di lamang sa panahon ng Kwaresma, kundi araw-araw na pagpapakumbaba. Na we don't deserve itong meron kami. Nabubuhay kami dahil sa iyong habag. Nabubuhay kami dahil sa iyong pag-ibig. Wala kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon. Kaya mong kunin ang lahat sa amin ng isang iglap lamang. Pero salamat sa blessing. Salamat sa mga pagkakataong na pagtagumpayan namin ng mga pagsubok. Salamat, Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang nasa langit.
Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paitulad sa tukso. Sadiya mo po kami sa lahat ng masama. Sa kanilang Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat Panginoon sa iyong mensahe for Monday, Thursday. At ang Word of God Facebook Live ay mula po Monday to Saturday, alas 8 po ng gabi. At pag Sunday po ay alas 3 ng hapon. So naiba lang po tayo ng oras. Depende po sa panahon, sa sitwasyon ng inyong lingkod. O kaya, kung ano pong availability ng ating mga guest preacher. Minsan po may guest preacher tayo na nagbibigay ng reflection. Mga ngaral mula sa iba't ibang lugar po sa Pilipinas. At of course, kung lolobin ng Diyos na ibigay ang March 30, Saturday Gospel. Ang guest preacher po natin ay si Brother Jerry Nadate. Jerry na dati, ang kanyang line-up is sa exorcist, sa mga exorcism. You know. So, pero mamaya po, pagkatapos ito, bigyan nyo lang ako ng mga 10 to 15 minutes, magninilay po tayo ng Good Friday. Yung kung ano po yung gospel sa araw pong ito, March 29, 2024, Good Friday. Yun po yung sama-sama natin paninilayan. Nawa, since Good Friday naman, ibigay natin ng todo ang para sa Panginoon. Maraming pong salamat and to God be the glory.